Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Mga ka-KP, Lunes at 3 ng Abril, magandang gabi ho sa inyo Pilipinas, kabilang ng mga Pinoy overseas. Lex, kumusta ka? Yes, ayos naman Ben, magandang gabi ho sa inyong lahat. At sa mga taga Luzon, Visayas at Mindanao, kumusta naman diya? Sana ay nasa mabuti pong kalagayan lahat. Okay, alam niyo mga boss, para daw matugunan ang problema sa droga sa Pinas, suhestyon ho ng European Union o EU na gawing legal ang droga sa bansa. Ayon kay Senator Tito Soto, bakit daw ba tayo idinadamay nitong EU na kung saan legal ang droga sa kanilang bansa? Sa nakikita lang ng EU sa drug war ni President Duterte ay bilang ng mga namatay at napatay ng suspect na aabot sa mahigit kumulang 3,000. Hindi interesado ang EU sa mga 77,000 na Pinoy na apektuhan, napatay ng mga suspect dahil sa impluensya ng droga. Mga ka-KP, handa niyo ang inyong sasabihin dito. Tingnan ho natin, boss, ha? Ito ang issue rito. Kung successful ang droga na ginawang legal sa EU, gusto nilang gayahin natin sila. So, ang dating ho, para ho silang demonyong bumubulong ho sa ating bansa at mga leader ho nila, sabi nga natin mga EU de cabron. So, EU de puto, kung tawagin. So, iba yung utak nila, EU de puto, EU de cabron, EU de kutsinta. Mantakin nyo, what works for you, well, works for you. Kaya magulo sa kanila. Yeah. Ang legalisasyon ho ng droga sa ating bansa, iba'y hindi ho. Sabi nga natin ho, Lex, ang shabu, hindi biro. Oo nga. Ang ginawa mo ang shabu legal, naku, Mario Joseph. Ngayon, Nakakasira nga ng utak, di ba? exactly. Oo. So, ang rehabilitation dyan, abay, teka muna, ibang usapan. Ngayon, ang gusto ho nila, parang at this point in time, dahil nagkaroon ng medyo ito'y maanghang na palitan na sinasabi ni President Digong, yung kung ano sa inyo, huwag niyong gagawin sa atin. Pero parang gumaganti ata sila sa drug war. Parang nasanay sila, Ben, sa kasabihan sa Roma. When in Rome, do what the Romans are doing. Pero hindi ho applicable sa amin ho yan. Kung nasa Pilipinas ho kayo, abay ibahin niyo po ang bansa namin. Dahil kami ho dito, malaking problema ng droga ho namin dito. Kaya, mas maiging kami hong bahala ang gumawa ng solusyon. Yung mungkahi ninyo, thank you sa mga mungkahi ninyo. Eto na nga ho, sinasabi ho natin. Listen carefully. Kayo ho, bago ho kayo mag-analyze, kahit ho sino magsasabi riyan na ganera, i-evaluate nyo ho muna. Tingnan nyo ho ng maigi muna para ma-validate ninyo. Marami ho kasi, kapareho ng EU, sa kanila, ang droga ay isang bagay lang. Pumunta ka lang sa isang lugar, prostitution sa isang lugar, ganito, ganyan. Netherlands. Kung saan, kasama ho yan. Ngayon, sa Pilipinas ho, ibang usapan. Yeah. Ngayon, dito kasi, ang atake ho nila, gawin nyo lang legal. Nang sa ganun, yung droga na yan, para tumigil na yung drug war na yan.
So, parang ang dating, pinoprotektahan nila yung mga namatay sa drug war na mga suspect nitong sinasabing drug war. Hindi sila interesado doon sa mga nagahasa, Ayun. medyo naapektuhan sa droga, nasirang pamilya, 77 million against 77,000 against 3,000 na mga sinasabing biktima. Hindi pa tama ang mga figures nila. Dito ho tayo nababanatan ng bansa na to na parang ang dating ay kumaari yung mga export natin ba yung maapektuhan as well. Tandaan nyo, sabi rin ito ni Tito Soto, ni Senator, mga banana dumoble na sa China. Hindi lang yung saging. Pati yung ibang mga mangga dumoble na. Yeah. Kaya kung tinatakot yung Pinas sa ganyang klaseng sitwasyon, nag-umpisa dyan sa bagay na yan, hindi lang nagustuhan yung mga sinasabing maanghan na salita ni President Digong. Kaya nirarap up lang anong dahilan? Dito ho, na sama-sama na, pati mga human rights. So, dito sa parting to, nililinaw ho natin. Analyze everything, i-evaluate ho muna sa mga sinasabi ho nila. Hindi ho pwedeng gawing legal ang droga sa Pinas. Ang atin naman Pangulong Duterte ho ay hindi ho nakikinig sa mga taga-EU or sa UN. Ang kanya ho, kung ano po nakakatulong para sa ating bansa, iyon po ang may patutupad doon niya. Kaya sabi ho, kung tinatakot ho tayo ng EU, na taasan doon tarif o mga taripa ho dyan, okay lang. Dito kami sa kapitbahay, sa Asia ho kami, makikipagnegosyo. Ayun, ipuso ninyo ang inyo po mga komento. Mag-iwan ho ng inyo po mensahe sa aming pong Kilos Pronto page. Ora mismo. Okay, ito hong nag-iisang sumbungan ng bayan sa prime time. Mga issue na mainit tulad ng kanina, pinag-uusapan, balitaan at investigahan. Umpisa na. Noong panahon ni Tatang, sinihan ang karaniwang pasyalan. Pelikulang mapapanood, talagang nagbibigay ng kasiyahan. Ngayong panahon ng millennial, si Amang nagpupunta pa rin sa mga lumang sinihan para sa kakaibang kasiyahan. Alamin sa Kilos Pronto. Pinoy na tsuper, pasaway nga bang driver? Pagiging sutil sa kalye, kailan kaya mapipigil? Sa videong ito, huli sa akto, kumag na driver ng jeep sa gitna ng intersection tumigil. Alamin sa Kilos Pronto. Kung diskarte lang ang pag-uusapan, ang Pinoy, marami niyan. Masda ng dalawang kumag nito, plywood, nakapatong sa ulo habang nagmumotorsiklo. Ang mga kolokoy nag-e-enjoy sa pagiging kengkoy. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Speaking of droga, ito, numero 1 supplier ho ng droga sa Barangay Damayan at maging dyan sa Veterans Village sa lungsod ng Quezon, hulog sa isang bypass operations po na ikinasaw ng Quezon City Police District Station 2. Ang suspect po, alam nyo ba kung anong bansag sa kanya? Aba, isa daw ho si Bong Demonyo. Ayun, nahuli ho si Demonyo. Panoorin ho natin. Arestadong number 1 drug personality ng Barangay Damayan at Barangay Veterans Village sa isang bypass operation sa Quezon City. Pero ang suspect na si Bong Lichauco, alias Bong Demonyo, isang mekaniko, todo tanggi. Biktima raw siya ng mistaken identity ng QCPD Masambong Police Station. Aminin ko, nagbebenta ako nun, pero uminto po October 1 last year. Nang pasabi na may gumagamit ng pangalan ko na sa kabilang kali namin, pangalan ko ginagamit. Kaya ako biglang napagbibintangan na. Ang huling gamit ko lang ho kanina, nagpakuwala ako sa isang tao. Sa pag-imbestiga ng Station Drug Enforcement Team, si Lichauco ang supplier ng droga sa Barangay Damayan at Veterans Village sa Quezon City. Bali po ang nangyari po sir, tinuturo po siya ng mga naman namin siya po sa kanya po nanggagaling yung mga drugs na kanya po binibenta po. Bali po siya po ang supplier sir ng drugs. Nakuha sa suspect ang 500 pesos buy-bus money at 2 sachet na pinaginalang shabu na abot sa halagang 2,000 piso. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayun na, kapag binalik ko sa ating pong mga kapulisan ang operasyon
at kampanya laban sa illegal na droga, ito ho, mag-ingat na ho kayo mga nasa likod na mga illegal drugs na yan. Yung buong demonyo, no? Ano sabi niya? Naku. Ginagamit daw kanyang pangalan. Nasaan ka ngayon? Ayun. Ayun. O, dito naman tayo, Ben. Naaktuhan po ng Kilos Pronto team ang traffic sa Pilipinas. Hindi naman po ito bago, ha? Talaga naman po sakit sa ulo. Ang dahilan daw, mga pasaway na motorisang tulad nito, hindi lamang po nila pinagbibigat ng trapiko, madalas sila rin po ang dahilan ng mga aksidente sa kalsada. Tama nga naman, kapag hindi mo sinunod ang batas trapiko, disgrasya ang abutin ninyo. Panoorin natin. Kapag nasa lansangan, iba yung pag-iingat ang inyong kailangan. At ang pagsunod sa batas trapiko, maigpit na paalala ng mga otoridad sa mga motorista, maging sa mga commuter at pedestrian. Ngunit, sa panulukan ng Mayon Avenue at Retiro Avenue sa bahagi ng Barangay Enes Amoranto, La Loma, Quezon City, lantarang paglabag sa traffic rules ang naaktuhan ng Kilos Pronto. Sa pulsa camera ng KPT ang pampasaherong jeep na ito. Ang kabastusan ng tsuper sa lansangan hindi na napigilan. Aktong magbibiting the red light, sana ang loko. Ngunit, nang mapagtantong pula ang traffic light, huminto ito sa gitna nga lang ng kalsada. Naku naman kuya, paano naman ang ibang motorisang daraan kung ang minamaneho mong jeep nakabalandra? Subalit, ang mga pasaway hindi lang pala nag-iisa. Ang tricycle na ito na may body number 030 nakikiramdam pa sa paggawa ng violation. Lupit mo kuya! Maingat na pagmamaneho nga yan, pero kakibat din yan ang obligasyon mong sumunod sa mga panuntunan sa lansangan. Sa tala ng PNP Highway Patrol Group o HPG sa unang 2 buwan ngayong taon, umabot na sa 632 ang aksidente na kinasasangkutan ng mga jeepney. Habang 644 ang numero ng mga road accidents na sangkot ang mga tricycle. Kaya muling nagpaalala ang Kilos Pronto, batas trapiko, sundin sa pagmamaneho. Anumang paglabag sa lansangan, maaring aksidente ang kahinatnan. Okay, dito naman tayo mga KP. Kinakailangan ho ng agarang saklolo ho rito sa isang Pinay domestic helper sa Kuwait na itinatago natin sa pangalang Rose. Alam niyo, noong December 2015, lumipad ho papuntang Salwa, Kuwait, ang 33 anyos domestic helper na si Rose. Makikita niyo ho, tinatakpan ho natin kanyang mukha at ayaw ho natin pakita. Imbes na gawaing bahay ang pinagtatrabaho sa kanyang amo, by sapilitan siya pinagre-repack ng marijuana. Ako po. Ayon kay Rose, dating nagtatrabaho sa law enforcement agency or police sa Kuwait ang kanyang amo. Sa takot na madawit, tumakas siya sa poder ng amo noong March 17, itong taon na to. Wala nang balita ang pamilya na Rose sa kanya. So nakikita niyo kanina, pinakikita ho natin kanina, yung nagre-repack. Marijuana. Marijuana. So, prinotektahan ho natin, mukha ho ni Rose na ayaw ho natin ipakita. Kasi ngayon, siya ho'y tumakas, sinisiguro natin kanyang seguridad. Pwede ho kasi siyang baliktarin. Yan ho ang video ni Rose na siya ho'y pinagre-repack pinicturean niya ho, pinadala sa kanyang mister para makita agad. So, etong video na to, larawan ho yung pinadala sa mister. Ng mister niya. Ng mister niya. Oo. Okay? Ngayon, makakausap natin yung mister niya na si Edwin. Edwin, magandang gabi sa iyo. Live ho tayo sa Kilos Pronto. Edwin. Hello po, sir. Okay, Edwin, ganito, tinago natin ang mukha ng iyong misis at hanggat hindi ta nakakasiguro na sa embahada siya, kasi baka pwedeng baliktarin, pwede siyang habulin, at pwede siyang sampahan ng kaso na baka sangkot siya sa droga. Pwedeng, yun ho, mga posibilidad ho, Lalo-lalo na ito'y nilalantad na natin, So, ingatan natin. Kailan nyo nakahuling kausap yung iyong misis, Edwin? Nung sir? March 17, sir. Alright. March 17, simula noon, di na kayo nagkausap. Hindi na, sir. Hindi na po. Okay, tumakas siya sa bahay ng kanyang amo. Alam mo yon. O, sir. Alright, saan siya pumunta? Sir, hindi ko na alam, sir. Kung tayo napunta nun. Okay, hindi kaya sa embahada na siya pumunta or tinago ng mga kaibigan? Yung mga ito, wala 17, wala nang contact, sir. So wala ka ng contact. Okay, so nagte-text ba siya sa iyo? Wala rin, sir. Wala na. Contact yung number niya, sir. Pati sa messenger. Okay, kaya ka tumawag sa atin dito
para na matulungan siya. Anong agency ni Rose? Sir, yung dati, Horas ang nakalagay sa ano niya. Then, nung binerify ko sa OWA, naging Giant Victor, sir. Bali, pinasa siya, sir. Okay. So ngayon, hindi na matawagan yung Giant Victory. Ito yung agency. Sir. Alright, meron dito sa Pilipinas niyan o saan ba siya? Ito ba lumabas ba siya talagang legal dito, hired dito sa ating bansa na may broker? Dumaan sa agency, sir. Okay, dumaan sa malinis agency. ang Okay, malinis. Okay, so para sa ito iingatan natin tawagan natin ngayon sa linya si Josephine Tobia, OIC Advocacy Social Marketing Division sa OWA. Suki natin to Josephine, ma'am, kumusta ho kayo? Ma'am Josephine? Hello, Ma'am Josephine? Okay, wala pa sa telepono at linya. Okay, ito, ganito lang muna Edwin. Buong ingat natin sinisiguro na sure yung misis kasi kung tumakas siya, either pumunta siya mga kaibigang Pilipino, may mga kaibigan ba siya? Sir, bali yung kapitbahay niya lang doon, sir, sa Salwa. Kapitbahay. Alam ba ng amo niya na yung kapitbahay, Pilipino rin ba yun? Sir, Pilipino, sir. Posible, baka doon siya humingi ng tulong para itago siya sa ibang mga kasamahan nating mga Pinoy din. Ang ginawa ko, sir, nakausap ko na rin yung kapitbahay niya na yun. Ang sabi nung kalda, yung asawa ko nga daw, pinakulong or something na gano'n. Pinakulong? Nakulong na? Pinapwitintangan na, sir. Pinapwitintangan daw na kumuha ng lahat. Oh, ito. Naku. Binaliktad na siya. Ito yung sinasabi natin dito. So, nabalitaan mo na ang misis mo ay pinakulong na dahil binibintang nagnakaw ng alahas. Yun bang pala? Okay. Binaliktad na siya. Binaliktad. So, ang totoo niyan, sa pamamagitan ng itong video yung pinadala sa atin, ito yung trabaho niya, sa halip na maging kasambahay, nagre-repack ng marijuana. Sir. Alright. Sige, titingnan natin kung makakausap natin. Andiyan ba ngayon? Sa OWA, tingnan natin si Ma'am Josephine Tobia. Ma'am, good evening ho sa inyo. Okay, good evening po sa inyo. Okay. Alright, live po tayo, ma'am, Sa amin sa Alex. Ma'am, eto may problema. Yun hong asawa ho ni Edwin, tatago ho muna natin pangalan, gusto ho namin tulungan. Siya ho'y nagsumbong sa kanyang mister, padala hong video na pinagre-repack siya ng marijuana doon sa pinagtatrabaho niya sa Kuwait, amo niya. Eto ho, ngayon, akala ho ng mister nakatakas kasi hindi niya nakausap simula ng March 17, base doon sa report ho ng kanyang kaibigan na kapitbahay, nalaman ho na ito'y pinakulong na raw at binaliktad yung storya, nagnakaw doon ng alahas kaya nakakulong ngayon, pero tumakas ho yung si Rose, alias Rose, ayan yung picture, kasi nga ho na ayaw niyang trabaho na pinagre-repack siya ng droga ng kanyang, ito ho yung marijuana, ng kanyang amo ho na dating pulis daw na miyembro ng sindikato sa Kuwait. Ano ho magagawa natin dito? Government to government. Opo, nag-check ko na po kanina sa aming welfare officer sa Kuwait at awa ng Diyos, nandun na siya ngayon sa center. Sa center na? Oh, yan. Okay. So, nandun na. Safe na ho, safe. Na-rescue na. Opo. Ma'am. And we will be waiting for the flight schedule ng pag-uwi niya. So, hindi ho siya pwedeng baliktarin na, hindi ho siya pwedeng balikan, baka mahirapan paglabas, ma'am? So far po, wala namang ganong update sa amin. Hindi Pero siya inuli. ang sinigurado natin is nandun na siya sa premises ng Philippine Embassy. Alright. But Yes, keep ma'am. you posted kung meron mang iba pang balita. Alright, At with that, sige, ma'am. na-inform na rin namin ang husband niya. Alright. With that, ma'am, total, natawagan na ho namin kay kanina, Nagpapasalamat na ho kami sa inyo, kahit na hindi pa nakakarating si Josephine, sisiguraduhin na pag dumating na ho siya, o si Rose pala, sisiguraduhin ho namin na makita ho namin dito sa abang kanyang mister sa kabilang linya. Edwin, nandiyan ka pa ba? Andito pa ba, sir? Okay, Edwin. Okay, antayin na lang natin siguro pag uwi ng iyong misis na nasa embahada na pala. Safekeeping na siya, ha? Okay? Pero may tanong ako kay Edwin. Ilang taon na bang ginagawa daw ni alias Rose yan? Yung pinagre-repack siya ng marijuana. Malaking storya to, ha? One week, sir. 1 week bago siya. Oo. Sabi sa akin siya, nakatakas siya. Oo. Ang problema niyan, yung amo niya, pag nakahinga,
nag-aaway yung mag-asawa. Okay. Nagkakabulan ng panaksak. Oho. Yung mga bago tumakas yung asawa ko, doon nasa pinagre-repack na sir. Oh. Paano daw to? Bukod sa pagre-repack, siya ba'y inuutusan rin, magbenta rin ba? O wala namang ganong usapan? Wala sir. Alright. So talagang repack lang talaga? Sir. Okay, Naku, delikado yung asawa mo ha. Okay. Okay na, makakauwi naman siya dito ngayon. Napapansin niya na daw nung mga bago siya tumakas. Parito yung tao doon sa bahay nila. Pero Edwin, ganun pa man, may kwento na natin. Mas maganda siguro pag nakauwi na ho siya, dito na sa Kilos Pronto, kasama ka, gusto natin makausap talaga, may kwentong buong-buo. Mas maganda siguro muna, siguraduhin natin makabalik. Total, anyway, nandiyan naman ang OWA, nangako na sa atin. Safe na siya. Safe na siya. At kailan ba siya umalis ng bansa? Gusto ko malaman. Noong last December, sir. Bago lang. 2016. 2015. At December 2015. Okay, sige Edwin, antayin natin ang pag-uwi ng iyong misis, At sana pagkarating dito ay gusto namin makita kayo rito dalawa, ha? Okay? Ayun. Para maikwento sa ganun babala na rin yan sa ibang mga kababayan natin, lalo-lalo tatrabaho sa overseas, ha? Okay? Thank you, Edwin. Salamat sa pagtitiwala sa Kilos Pronto. Alam mo, Ben, nakakagulat yan. Biro mo sa Middle East, meron palang ninja cups yung pala doon. Alam mo yung ninja cups? Oo. Yan, tulad nun, ginagawa nun. Nire-recycle po yung mga nakumpiska nila. Hindi pala, bago po yan Nauna pala doon sa kanilang bansa. Okay. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Babalik ang Kilos Pronto, mga KP. Noong nakarang Biyernes, pinakita ho natin isang sensitibong eksena, pasintabi lang ho, kayo ho'y nasa prime time ho tayo. Kaya lang ito ho'y mga hubot-hubad na katotohanan na inilalabas ho namin kasi may mga industriya, kung matatawag industriya, underground kung tawagin sila, kung nananatili pang industriya ng mga sinasabing mga sinihan na kung saan napag-iwanan ng panahon. Tayo nagtataka kung paano ho sila nakakakuha ho ng mga business permit. Lahat na ho yan, pati sa mga fire, tsaka sanitary permit, kasi napakabaho ho nilang sinihan Eksklusibo ang pinakita ho natin sa inyong kalakaran sa underground ho ng sinasabing mga lumang sinihan. Hindi ito nakikita ng ordinaryong publiko kapag hindi mo na madadaanan mo, hindi mo mapapansinin. Maliban na lamang kung ikay isang parokyano. Kung paano nalalaman, nalaman ho namin sa aming surveillance. So, ito ho yung Bitag Investigate. Part 2 ho to. Mga posters ng mga pelikula, natiyak maiengganyo ang mga taong naghahanap ng kakaibang ligaya. Iyan na makikita sa labas ng isang lumang sinihan sa lungsod ng Quezon. At kapag napasok mong loob nito, isang pangkaraniwang tanawin ang iyong maaninag, madilim at may palabas na pelikula. Ngunit sa likod ng mga ito, nagtatagong isang kalakarang dinarayo ng kanilang mga parokyano. Mga transaksyong kapalit ng ilang daang piso, kasagutan sa tawag ng laman, ang mararanasan ng mga taong ganito ang gusto. Service, service. 150 lang, sir. Okay, sir. Ayon kay Ramil, kahit saang sulok man na naturang sinihan, basta't may mapupwestuhan, umaalagwa
ang mga nag-aalok ng panandaliang kaligayahan. Talagang lantaran yung sex dun, sir. May presyuhan kayo. Pag nagkasundo kayo sa presyo, di okay na yun. Saan nyo gusto? Sa upuan o sa CR? Wala naman tayong pwesto dito. Ayoko dyan. Wala naman mapistuhan dito, sir. Dito, pwede naman dito. Ayoko sa ganyan eh. So, okay pa ako sa kubeta, ganun. Sa CR? Oo. Doon sa taas. Pwede ba doon? Sunod lang ako. Mas maganda doon. Walang, isa lang ang CR. May sumubo na ba yan? Wala pa. Sa napagkasunduang pwesto, dumiretso ang aming asset na si Ramil. Kasunod ang lalaking kausap niya. At dahil swak na raw ang palikurang ito, dito na isasagawa ang patagong serbisyo. Paglilinaw ni Ramil, bawat nangyayari sa loob ng sinihan, mula sa pag-aalok hanggang sa pagsiservice, hindi raw lingid sa kalaman na may-ari na naturang establishmento. Wala po, kasi dyan sila kumikita, sir eh. Hindi nila pwedeng sitahin o hindi sila pwedeng magalit kasi alam naman nila mula umpisa na ito yung kalakaran na pinasok nilang trabaho, hanap buhay. Kumbaga, ito yung dito sila nagkakapere. Pag nagalit sila, kapag may nakita sila nagsisex, anong karapatan nila? Nagbayad ng entrance sa mga tao. Alam naman nila na ganun ang ginagawa sa loob. Nakikita nila yon. Bilang parokyano ng sinihan at mga call boys sa loob nito, bukas din ang isipan ni Ramil sa masakit na posibleng niya makuha sa pagipagtalik sa kapwa lalaki. Bukod sa AIDS, HIV, tulo. Kasi nandun na eh, may mga construction worker, may mga nag-oopisina, may mga estudyante, may mga formal, may iba-ibang klase ng tao eh. Yung iba hindi mo mapagkakamalang bakla, pero pag nakita mo doon parang may mga matatanda na rin, sir, na talagang masasabi mong senior citizen na. Sa halos ilang taon ng pag-ooperate na naturang sinihan, ang bentahan ng laman ang tanging nitong naging puhunan. Bagay na sa ibang magaganda at komportabling movie houses, hindi nila mararanasan. Tutukan sa bitag. Ang kalakaran nito talamak din sa marami pang sinihan. Abangan ang muling paglubog ng bitag sa ganitong uri ng underground industry. Patago, ngunit sa aming kamera, nailalantad at umaalingasaw ang kanilang baho. Eh paano kung halimbawa, job lang? 300 Kami huy kumakatok sa Quezon City dahil sa Quezon City ho yan. Ngayon, kung kayo huy nagtatrabaho dyan sa Quezon City, ngayon kami bumubusina ho, ano? Alam niyo bakit? Yung sinihan na yan sa Quezon City. Ang nakapagkatataka sa mga ganitong klaseng kalakaran, underground, lumubog ho yung mga undercover na talagang may asset ho roon, na talagang patunayan sa loob. Nakapagtataka kung bakit may business permit yan, Lex. Oo nga eh. Pangalawa, yan by fire hazard na yan. Pangatlo, luma na yan. Doon makikita na ito'y hindi na sinihan eh. Bentahan at bilihan ng aliw. Ng laman. Oo. Ngayon, pag pumasok ang babae dyan, naku, makukuyog. At hindi po pwede, ang mga parokyano dyan, sinasabi nga natin, mga lalaki at bading lang. Kaya para sa amin, ito ho yung investigation. Pag nakita ho kayo ng sinihan na luma, na kumbaga marami naman kayo pwedeng mabili ng mga DVDs tabi-tabi. HD pa. Ba't ka nagtsatsaga sa mga lumang palabas na ang antot? Sabi ko nga, pag lumakad ka roon, didikit yung sapatos mo. Naku. Na parang may gaw-gaw. Na amoy Clorox, amoy Sunrox. Lahat na amoy, maantot. Hindi lang ho, parang amoy kubeta. Pero nagtsatsaga ho sila, mainit na, wala pang aircon. Bakit ho napapayagan yan? Yan hong tanong. Ang tanong rin natin, bakit yung may-ari ho ng sinihan na yan, pinababayaan at gusto nyo pong gawin yan dyan sa loob na yan? Diba? Kasi Lex, magandang tanong. Eto hong may-ari ng sinihan na ito, eto ho yung kanyang ginagawa at nag-aantay na lang ho siya sa impyerno. Dahil ito hong trabaho, ito yung nakikita nyo ng impyerno sa lupa. Tingin nyo ho, maligaya kayo dyan, pero hindi ho nakakatuwa kung kayo sa Quezon City Hall, kung kayo nakikinig sa business permit, kung kayo nakikinig sa engineering ninyo, lahat yan, bakit yan nakakapag-operate o talagang nilalagyan ba kayo? Tanong lang ho yan ni Bitag. At susunod ho, hindi na namin sabihin ano yung mga sinihan,
Pag nakita ho ka ng sino ang kapareho niyan, may kababalaghan. Yun. Naku, hindi lang siguro ho yan nangyayari sa QC. Baka Naku. meron po dyan sa ibang mga lugar sa Tama ka. Metro Manila. O ito, pakita naman ho natin kagandahan ng ating pong Pilipinas. Ito, para ho sa mga mahilig sa pagkain at kumain, magsasama-sama po ang mga sikat na chef sa buong mundo. At sasaksihan po nila ang isang malaking festival ngayong pong buwan na ito sa Abril. Kung saan ito, panurin po natin. It's a wonderful day, Philippines. I'm Secretary Wanda Tulfoteo of the Department of Tourism. Alamin natin ang pinakamahalagang usapin tungkol sa turismo ng bansa. Ngayong Abril, markahan na ang inyong mga kalendaryo. Dahil sa susunod na linggo, muling gaganapin sa Pilipinas ang pinakamalaking International Gastronomy Congress, ang Madrid Fusion, Manila. It is an event that will gather top chefs from all over the world to the Philippines. We would like the Philippines to be the center of gastronomy in Asia. Gaya ng mga nakaraang taon, inaasang maraming food and culinary enthusiasts ang lalahok sa taong ito. We expect 1,000 delegates to come to the Philippines. Jordi Roca of Spain is a pastry chef. Their restaurant was awarded the best restaurant in the world. And there's Camila Sidler of Bolivia. She's a Latin America, and she was awarded the best female chef. And there's Gert Mangalier of Belgium, 2014 best European chef. These are some of the few best chefs that is coming to the Philippines. Pero hindi lang pagsasama-sama ng mga kilalang Michelin star chef mula sa iba't ibang panig ng mundo ang dapat abangan sa event na ito. Kundi, maging ang pagbubukas ng culinary festival sa publiko sa pamamagitan ng food symposium at food tasting. We will be promoting tour packages that will be selling culinary tours. So with that, we will be inviting tour operators to come during the event to see for themselves and taste the food that we are going to prepare. During this event, there will be a forum on culinary, and then the chef will be doing demo, and then there will be regional lunches. But the last day will be open to the public to see the exhibit. Ang 3-day event na ito ay magsisimula sa April 6 sa SM Mall of Asia, SMX Convention Center. This event is open to the public on the last day. The fee is 500 pesos. I would like to invite everybody to go and see this event. Suportahan natin ang proyektong ito ng DOT, where we will showcase all the culinary treats that the Philippines has to offer. Isa lamang ito sa mga dapat ninyong abangan sa susunod na buwan. Dahil ilang araw na lang, opisyal nang idideklara ang pagpasok ng summer season. At sisiguraduhin naming magiging more fun ang inyong bakasyon. It's been a wonderful day, Philippines. Samahan ninyo ako muli as we bring you the latest travel trend here in wonderful Pinas. Okay, dito naman tayo mga KP. Ito ho, mga totoong kwento ho. Kwentong pag-asa. Alam niyo ho ba? Sabi nga ho natin, diabetes, hindi ho biro, ano? Again, hindi ho to gamot. Kapag ikay nawalan ng pag-asa dahil sa karamdaman diabetes, ano, hirap ho pag-iihi niyan. Nilalagnat at kuminsan, para ikay nasusuka. Pero ho dito, naayos ho yan. Nagkaroon ng pag-asa, bumabab ng sugar. Alam niyo ho ba? Hindi ito gamot, ha? Supplement. Pero pakinggan ho mga storya ho nila. Totoong tao, hindi ho binayaran bilang endorser. Ang sakit ng ulo mo, yung mga paa mo, hindi ka makalakad. Kaya sabi ko napakahirap ang may sakit na diabetic.
Nilalagnat ako, sumusuka, nahihirapan akong umihi. Yun pala may epekto na rin sa kidney ko. Hindi ako dumudumi ng maayos. Nung uminom ako ng King Herbal, para sa akin, doon ako umayos ang pangangatawan. Ang lahat ng naramdaman ko, nawala. Malaki ang pagbabago sa akin. Parang lumigsi talaga ako. Ngayon, bumaba na rin ang blood sugar ko. Simula nang gumamit ako ng King Herbal. O ngayon, okay naman. Nagkaroon ako ng pag-asa. Dahil sa King's Herbal ni Ka Ray Herrera. Hindi ako makalakad, ininom ko yung herbal. Tapos nung nakakalakad na ako, iniwan ko na yung tungkol ko rito sa likuran ko. Sakit ko is high blood, may sinusitis ako, tapos may sakit ako sa puso. Bali, umigi yung pakiramdam ko. Na-stroke po ako. Una pong sakit ko sa puso. Nung po ako makainom ng King Herbal, nakarecover po ako at hindi na po ako dinadayapiran. Mga simple at totoong tao. Ilan lamang sila sa mga umigi na bigyan ng lunas sa kanilang mga karamdaman. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Kasama po natin ngayon dito sa studio ho ng Kilos Pronto si Maricel Cula. Siya po ay 37 taong gulang na taga Cubao sa Quezon City. Inirereklamo po niya ang mga tauhan po ng Women's and Children's Protection Desk ng Antipolo PNP dahil po ayon sa kanya, pinagpapalo raw ho ang kanya pong anak ng na 10 taong gulang po yung kanyang pong anak ng walis tambo sa ulo at sa iba pang parte ho ng kanyang katawan. Ito daw ho ay ginawa ng madrasta o yung pong stepmom daw ho. Ito po yung stepmom, nagkaroon po kasi ng ibang relasyon po yung kanyang asawa po nito kasama po nating gabi. Ngayon, agad daw silang lumapit sa tanggapan po ng WCPD ng Antipolo City PNP na sa halip po'y tulungan, sila daw ho ay hindi inisikaso. At kausapin mo natin. Ma'am, magandang gabi ho sa inyo. Magandang gabi. Okay, ano ba nangyari? Bakit po bigla na lamang pinalo tong anak mo? May kaysa daw po na hindi raw po maayos yung paglilinis sa loob ng bahay. Kailangan daw po malinis. Doon po siya pinalo sa kanong CR. Saan banda sa pinalo? Sa ulo po dito po banda. Oh, gamit yung walis tambo. Okay, ilang beses pinalo? 2 beses daw po kasi may bukol din po sa may tuhod po. Oo, so yun yung ano ninyo, no? Pero
Paano napunta yung anak nyo dun sa madrasta? Dun sa stepmom niya? Magbakasyon po siya sa tatay niya. Okay. Tapos hinayaan ko sa Antipolo po, sa Heaven's Gate po. So, hindi na kayo nagsasama ng mister mo? Hindi na po, matagal na po. Okay. Pero, hinayaan mong bumisita siya sa tatay niya? Nagbakasyon po. Okay. Parang lumalabas na pinagmalupitan itong anak mo. Okay. Ngayon, nung pumunta kayo sa Antipolo PNP, ano nangyari? Ba't hindi kayo Una po sa barangay po nagpunta. Sabi po nung barangay, pulis na po kailangan na mag-ano dyan. Hulihin na po yung tao na yun. Kasi 2 beses na po ginawa yun sa anak ko. Yung po, pumunta na po kami ng Antipolo headquarters po. Sabi naman po doon, nakuusap po ko, sabi ko kung pwede po makulong yung tao. Hindi kami basta-basta nangunguhuli. Okay. Kung walang waran, gumawa ka muna at kailangan namin ng birth certificate ng bata. Oo. Bumalik kayo uli ng barangay. Tapos balik namin uli ng barangay. Wala naman po nangyari uli. Tapos umuwi na lang po kami. Okay. Dahil sabi, bumalik ka ng kinabukasan, humingi ka ng ng request na maghihiring coupon daw po ng tawag doon. Magbabayad po ako ng 50 pesos. Pero naiparating nyo na ito sa Antipolo PNP, no? At napablatter nyo na. Okay, kausapin natin si PO1 Harleen Bukad. Siya po yung inireklamo palang tauhan po ng WCPD. PO1 Harleen, magandang gabi. Si Alex Santos po to sa Kilos Pronto. Nasa PTV po tayo, ma'am. Ma'am Harleen? Hello po, sir. Opo. Nandito po si Marcel Cula, kung naalala ho ninyo. Sila po yung dumulugo sa inyong tanggapan para reklamo po yung pambubugbog at pagpapalo daw ho ng walis tambo sa bata. Opo. Ang sabi daw ho ninyo ay hindi daw ho kayo basta-basta manghuli ho. Tama po ba? Wala po akong sinabing hindi basta-basta manghuli po. Okay. Paano ho ninyo ito tatrato ho itong pong reklamo ho ni ni Maricel po dito? Paano ho ninyo to mabibigyan po ng solusyon, ito pong kanya pong reklamo na dapat daw ho ay mapanagot itong pumalo sa kanya, yung madrasa daw ho? Ma'am? Arlene? Hello, sir. Yes po. Si PO3 Francisco po ito. Oo. Ako po kasi yung senior dito. Okay, sige po. Ano pong pwede ho natin gawin dito? Dahil nandito po sa amin po si Maricel Cula at nirereklamo po niya yung daw hong madrasta na nagmalupit po sa kanya pong anak. Opo. Sir, pinayuhan po ni PO1 Bocad na mag-submit na lang ng medical certificate at ng birth certificate po ng bata kung sakaling sasampahan ng kaso. Okay. Kasi nang in-refer po sa PCP1, sa baba po kasi yun po yung nakakasakop na PCP namin para po sana ipa-assist kung meron pong sakaling posibleng mahuli nung araw na yan. Okay. Kaya lang si ma'am po yata, si Ma'am Maricela, hindi po yata pumunta sa PCP1. Oho, dahil sa inyo po talaga dumiretso ho. Apo. Ba't nyo pa pinapasa ho? Ikino-ordinate po ni PO1 Bocad doon kasi yun po yung nakakasakop sa amin. Dati po kasi may women's desk bawat PCP namin. Okay. Kasi nagkulang, kaya na-centralize dito lang po sa taas. Okay, ang gawin siguro ho natin, ma'am, PO3, ma'am. Opo, pwede ho namin, pababalikin ho namin po si Maricel po dyan sa inyong tanggapan po. Yes, sir. Yung okay. medical certificate tsaka yung birth certificate lang po. Hawak niya kasi ho dito yung medical certificate po. Kung saan nakalagay po doon, nagkaroon po ng contusion, kumbaga, ito po yung epekto ho ng pagpalo sa kanya. Opo. So, okay na po yun, pati birth certificate po. Yes, sir. Papuntahin na lang po dito para makuha na lang po ng salaysay. Sampahan na lang po namin kung Oho, ayun. Sabi kasi daw ho niya, hindi daw ho ninyo pinapansin eh. Oho. Sana ho, kaya nga ho dumudulugo sila ho para humingi ng tulong po sa pulis. Opo. Di ba, ma'am? Mapaliwanag po siguro ni PO1 Bocad. Oho. Baka hindi lang po nagkaintindihan, akala po ay tinanggihan. Pero itinawag po kasi sa PCP1. Opo. Kasi medyo malayo sa bandang baba po kasi yun. Opo. Diretso na ho natin dyan sa inyo pong tanggapan, ma'am. Huwag na natin ipasa sa iba, ma'am. Direct naman po yun kapag okay. So, sige po. Pasasamahan ho namin ang team namin, ma'am, ha? Para maasikaso po sila. Thank you, ma'am. Thank you po. Okay? Okay na sa'yo, ma'am? Salamat. Okay. Thank you, Maricel. Ayun. Okay. Dito naman tayo, Lex. Alam nyo, kapag ho kayo nagkaroon ng vertigo, hindi ho ordinaryong karamdaman ho ito. Umiikot yung iyong paningin. Parang nahuhulog sa bangin. Pag ikay bumabangon, babagsak ka. Iyon matindi na ho yan. Kaya ito ho si Lourdes Edobas, 69 years old.
Dahil iba na ho to eh. Alam niyo ho ba, nakatulong ho sa kanya. Nakatulong ho sa kanya itong supplement na ito. Pag tumatay, natutumba ho siya eh. Kaya kung may karamdaman ho kayong kapareho nito, either pagod ho kayo, again, supplement ho to eh. Ito ho yung hiwaga. Pero nababalanse ho na itong supplement na to, base ho sa sinasabi nito mga, ay gumamit ho nito. Hindi ho sila endorser, hindi ho sila binayaran. Pakinggan ho ang kanilang kwento. Nitong makaretire na ako, ang mga alas 3 ng madaling araw o 1 o'clock, tumagilid akong paganon para akong inihulog sa bangin. Doon nag-umpisa, nagpa-check up ako sa doktor. Wala namang ibang findings kundi vertigo nga. Kaya sama ng pakiramdam ko, nasa bahay lang ako. Yung anak ko na nunood sa TV, na ano sa mami, yung king herbal, sabi ganun, subukan mo. Nakakalabas-labas na. Nakakauwi na nga ako ng probinsya eh. Natatapos ko na ang pagsimba linggo-linggo. Nakakapag-komunyon pa. Nakarelax na. Mapatayo tayo pag manonood ng TV. Nakalakad na. Mas okay kaysa sa noon. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Nagbabalik po ang Kilos Pronto. Kasama mo natin ngayon po si Jobert Butay. Siya po isa pong construction worker. Alam niyo, nung March 10 po, 2017, nang makapulot po siya ng brown wallet sa isa pong bus dyan po sa Pasig City. Naglalaman po ang wallet. Diretso na ko natin. Bakit ko ba ikukwento? Nandito na po si Jobert. Jobert, ikwento mo nga. Saan mo nakita yung wallet na yan? Sa bus ho, yung sinakyan ko po. Okay. Paano mo nakita yan? Nahulog ba o no? Doon po sa sa bus, tapos yung bus kasi nasira, nagsibabaan yung mga tao, tapos dinampot ko na yung wallet, dinala ko. Anong nilalaman ba yan? Ito ba yung picture niya? Siya yun? Siya may-ari. Ano pangalan ng may-ari? Si Herben? Sige, ikaw na magbasa, Jobert. Herben Parcon, ano yan? Parcon Pilatan. Siya yung may-ari. Ilang milyon ba dala niya dyan? 600,000
50 lang po. Ayun. May Kaso lang po 650. may ano Napakabait siya. naman pala ito ni ano ha. May ni mga Jobert. importante na ano lang po. Dokumento, mga IDs, no? Okay. Mabait. Ano ka, Jobert, Ilonggo ka man? Ilonggo. Pero kanina, Jobert, parang takot na takot ka dahil sabi mo Baka pag-initan daw siya sa ng trabaho. Yes, po, Kasi sir. ano ba nangyari? Talagang pumunta ka lang dito para mabigay yung wallet? akala ko Sa po uli sir, lang, saglit lang eh. Saglit lang. Pero hindi ka naman siguro pag-iinitan Bakit, ng employer bakit mo. yung anong gagawin sa'yo ng employer mo, yung pinagtatrabaho dahil nag-absent ka? Hindi sir, kasi siyempre nakaano nga ako ngayon. Sabi ko, nagpaalam naman ako na Nagpaalam ka naman. Isa sa uli ko lang to baka saglit lang. Pati sir, alam mo, yung employer mo, mas matutuwa pa sa ginawa mo ngayon. Baka pagdating mo dun bukas, baka salubungin ka pa ng banda. Di ba? Pero sabihin na napakabait mong bata. Sa nakikita ko sa kanya, Lex, talaga mabait siya. Nakatawa lang siya, simple lang siya. Yan. Siguro, panawagan na lang natin, Lex, kung Sige. ang pangalan ng Ito personal na i-turn over na ni Jobert sa atin. Ayan, pakita mo para baka mamaya. Si Arvin. Okay. Ayan. So, ang laman nito ay 650 po. pesos. Tapos may mga ID card. ID. Ito po yung ID niya. Siya po ay isang government ID to eh. Multi-purpose ID. So, Pilatan, ang surname po niya, si Parcon Herven Pilatan. Kung ikaw'y nanonood dito sa PTV, pakiklaim na lang po ang yung nawawalang wallet. Wala naman siguro nawala dito dahil mabait naman itong si Jobert at nasa uli po. Gandang wallet niya, oh. Ano ito? Maswerteng wallet. Wallet na maswerte na isa uli ni ano. Ayun, manawagan ka rin, ha? Jobert, sige, sabi mo. Ito na ang wallet mo, sabi mo. Ayan na yung wallet na, sinauli ko na. Thank you, Jobert. Ayun. Thank you, mabait to. Mabait to siya. Si Butay. Ang apelyido mo ay si Butay, no? Pero Jobert, Butan. Dahil sa kabaitan mo, Jobert, naisip ko na kinakailan, hindi ka pwedeng umuwi na hindi ka kakain ng pandesal na may peanut butter. Pwede ba sa iyo? Okay yun, okay lang yun. At least. Kung sino may employer ni Jobert, huwag nyo naman pong huwag nyo naman pong pagalitan. Dahil maganda naman po yung ginawa niya as a good Samaritan. Ayun. Thank you, Jobert. Okay. Sana ay dumami pang lahi mo. Okay, sige. Diyan ka lang. Okay, Diyan ka diyan ka lang. Okay, sige. Isang driver ng motorsiklo, hindi mo alam kung nagpapatawa o gusto lang maging kakaiba. Bay, hindi nag-helmet. Hindi panyo, di plywood ang nakalagay sa kanyang ulo. Panoorin nyo na lang. Marami nang nahagip na kalokohan ng rider ng motorsiklo ang kamera ng Kilos Pronto. Merong magkaangkas na may bit-bit na malaking salamin. Meron naman tangke ng LPG dala. Sa pool din, ang isang tao na sandamakmak na gulong ang nakakarga. Pero ang rider na ito sa East Service Road sa Taguig, hindi nagpatalo. Ang magkaangkas na rider, malaking plywood ang nakapatong sa kanilang ulo. Ang mga kolokoy, wala na ngang helmet, natatawa pa sa kanilang ginagawa. May traffic enforcer man silang natsyempohan ng harapan. Wala namang pakialam, hindi man lamang sila sinita. Hoy, 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 kengkoy na enforcer! Antayin mo pa bang tuluyang mailagay sa plywood na kahon ang mga nagmomotorsiklong ganito ang estilo? Kilos Pronto! Hipa ng inyong silbato! Hulihin para wag pamarisan ang mga pasaway na ito. Ako, delikado yun, ha? Dito naman tayo, Alex, mga komento ho to, ng mga sinabi ho dito ho. Na alam ho din ninyo, nabase nyo siguro to. Pero para maganda ho maintindihan, para daw matugunan ang problema ng droga sa ating bansa, suhestyon ho ng European Union na gawing legal na lang daw ang droga sa bansa. Sus Mariosep. Ito, ang kanilang mga komento. Okay, sabi ho ni Harold Salvador, Timang talaga. Oo, tong EU mga sir. Kala nila sa PH member ng EU, kung makapag-utos, kala mo, amo. Hindi naman member po ang Pilipinas dyan. Yun. Ay, sabi ho ni Nailana Pedroso, ako ibabasahin ko lang, stupid pala kayo, sabi sa EU. Diyan, mapapatunay na mas matalino talaga tayong Pinoy. Yun lang mahirap tayo.
Kaya mababantingin sa atin. Pero sa totoo, we are more blessed than them. Haha. Beauty, talent, caring, loving Filipino. We're so proud. Mabuhay tayong lahat. Good point ni Lana. Sabi ni JB Valdez, good PM Sir Ben at Sir Alex, gusto pa nilang palalain ang kalakalan sa illegal na droga. Imbis sa magandang ideyang ibigay, puro masasama pa ang binibigay na mungkayo o suwestyon. Tapos, pag marami na naman ang nabibiktima ng war on drugs, puro sila daldal, tumulong na lang sana sila sa magandang paraan. Yun. Ayun. At patuloy hong tumutok sa kilos pronto. At kung kayo po'y meron pong sumbong, reklamo, kayo po'y inaapi, inalipusta, meron po kayong kakampi, ito pong Kilos Pronto. See you tomorrow po. Higit sa sumbungan, investigahan, balataan, dapat kilos pronto!